Pagbaba sa liderato ni Prime Minister Justin Trudeau at snap elections sa Ontario. Ilan nga lang daw ito sa mga usaping politikal na nakapagtulak sa ilang miyembro ng komunidad na mas palawakin ang kanilang kaalaman pagdating sa politika sa Canada. Pero paano pa nga ba maipagpapatuloy ang aktibong pakikilahok ng Filipino community sa ganitong klase ng mga diskusyon? Naritong report. There's a different environment now that the Filipino community in Canada is experiencing, and this is why there might be an increase in attention, but a lack of awareness of what's going on in Canadian politics. Bagamat nakikita ang lumalaking interes ng komunidad sa usapin ng Canadian politics, naniniwala ang Vice Chair ng Filipino-Canadian Civic Action Network na si Clement Nocos. Marami pa ring balakid para sa mga kababayan at iba pang immigrants para lubusang makilahok sa iba't ibang political process sa Canada. There's a lot of social and economic disparities that prevent full participation. Ilang linggo ng laman ng balita ang Liberal leadership race, posibleng mas maagang federal election at ang biglaang pagtawag ng halalan sa Ontario. Dahil sa mga ito, tila ba mas nabuksan at napalawak ang kaalaman ng mga Pilipino sa mga isyung politikal. Pero ayon kay Nocos, hindi lamang sa municipal, provincial at pinakamataas na antas ng gobyerno limitado ang politika. Sa katunayan, masasabing mulat na ang mga Pilipino sa politics kung aktibo itong nakikilahok sa mga diskusyon sa trabaho o unyon. It's a sort of engagement that's not exactly with, these halls of power, with these institutions that decide what's going to be the rule of law in this country. It's not because they don't participate in that they're not political. They participate in political acts all the time, in caring for their community. And participating in a union, that in itself is a political act. And to participate in that voting process is workplace democracy. Bagamat kulang pa ang representasyon ng mga Pilipino sa politika sa Canada, kumpiyansa si Nocos na darating din ang panahong mas lalakas ang boses ng Filipino-Canadians, lalo't dumadami na anya ang mga youth leaders sa komunidad. There's younger leadership, I believe, coming up that is bringing out these voices from the community, those concerns on things like nursing jobs in the healthcare system, or on the housing prices, the cost of living, and fighting inflation, that now we have younger Filipino voices participating in these processes. And I wouldn't doubt that further down the road in a few years that you see more stronger participation. Ilang mga grupo at organisasyon na rin sa Canada ang pinangungunahan ng Filipino-Canadians na layong gabayan ng mga Pilipino sa kanilang karapatan bilang botante at magbukas ng talakayan sa Canadian politics at iba pang mahahalagang issue sa Canada na apektado ang Filipino community.